Salamat po, Pastor Jess. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. A blessed morning po. Mas buriyo po yung English talaga yan. Anyway po, ang lahat po ng blessed magsabing praise Jesus. Nasa na ho tayo, huling topic po ito for this month na pag-uusapan po natin about the unfailing faith ng mga believers in the Bible. Naka-3 buwan na ho tayo. And next week po ay mag-start po tayo sa mga Bible characters sa New Testament kung di pa po darating ang ating Panginoon. Amen. So last week po napag-usapan po natin yung unfailing faith po ni Daniel. Sino po nandito last week? Hindi po nag-absent. So kilala po natin si Daniel. At ngayon po para hindi na lang po ako humaba pa, no? Ang pag-usapan po natin is the unfailing faith of Daniel's 3 friends. Ayan ho, no, yung, sino po yung 3 kaibigan po niya? Si Azariah, Mishael, at saka po si Ananiah, Mishael, at saka Azariah. Or Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila pong 4 pong ito. So, kung babalikan po natin ang kwento, sila po ay exiled from Babylonia. Nung sinakop po sila ni King Nebuchadnezzar, about 500 BC, at namili po si Nebuchadnezzar ng matitipuno at matatalinong mga kabataan. So nasama po itong 4 na ito, si Daniel at saka po yung mga kasiyu niya. So alam niyo na po may siyu na ho noon pa. At nakita ho natin na yung request po niya sa nagsiserve ng pagkain sa kanila ay gulay lamang po. Pero after 3 years, nakita po ni Haring Nebuchadnezzar that they were 10 times wiser sa lahat po ng kalalakihan ng lahat ng iba't ibang bansa at lahi. At sila po ihigit na mas matitipuno at magagandang lalaki. So kung ako po sa inyo, maggulay na lang po kayo para may chance pa. Anyway, ito po yung ano ho natin. Itutuloy po natin ang kwento. Nakita ho natin ang katapatan ni Daniel just, sa pinag-usapan po natin. Bagamat nasa gobyerno po si Daniel, hanggang sa 80 to 90 years old po siya, while hindi po siya nakakitaan ng kahit konting corruption. Pinopromote po natin sa church na ito, kung tayo po ay merong panawagan na tumakbo po sa politika, hindi po bawal. Kaya lang, maging Daniel ho tayo. Na kahit ipapatay ka pa, na kahit sino po, sabihin nila, ay sino nakakamatay yan? Sino nakakamatay yan? Di bali po, si Kristo nakakabuhay naman. Amen. Manatili ho tayo. Kasi si Daniel po, no, kahit alam niya na ipapakain sa leon, hindi po siya nagkompromiso sa masamang gobyerno. We are praying for our government. Alam niyo po ito, no? Every week nasa mga services po natin, pinag-pray natin kanina ng ating government. But did you know, nais din po ng Panginoon na may tinatawag po siya sa atin, na malay niyo, isa po sa inyo yung maging mayor. No, yung iba po sa atin ay maging governor hanggang senador or hanggang presidente. Is there anything too hard for God? Si Daniel po, kabataan, 17 years old, na-promote po second in command. No, second in command, pagkatapos po ni Nebuchadnezzar. Wala po kasing corruption. So kung ano ho, okay lamang po. Pero kung wala naman kayong panawagan, huwag niyong ipilit. Baka po sangkanan niyo ko pa. No? Yun lang may panawagan na tumakbo po. No? Yung, o kaya kung kayo nagtatrabaho ngayon sa isang company o sa government po, be sure na hindi kayo nakikipag-compromise. Kahit tanggalin pa kayo sa trabaho o kahit ipapatay pa kayo, ang sabi po. Ito ang pag-aaralan po natin. Dapat po, ang pananampalataya po natin, hindi yung kapag may COVID na, no, nagtatago ho tayo, parang hindi ka na mamamatay. Sa experience po natin ho dito, may mga namatay kahit nakatago po sila. No, ito po ang pag-aaralan po natin ngayon, itong mga kabataan po ito na siyu ni Daniel, na hanggang kamatayan, naging tapat po sila sa Diyos na buhay. Amen. Lahat po ng gising magsabing amen. Manigurado ko mo po nung ating kong kasabi. Daniel chapter 3, ito po yung ano natin. Last week po chapter 1, 2, 4, 5, 6. Ito po, balikan po natin ng chapter 3. Nilaktawan po natin. Sabi po dito sa 1 to 7, King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then he sent messengers to the high officers, officials, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the provincial officials to come
to the dedication of the statue he had set up. So all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Then a herald shouted out, people of all races and nations and languages, listen to the king's commands. When you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. Anyone who refuses to obey will immediately be thrown into blazing furnace. So all the sound of the musical instruments, all the people, whatever their race or nation or language, bowed to the ground and worshiped the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Heavenly Father, we thank you po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po. Ginising niyo po kami, binigyan muli ng buhay at ng kalakasan. It's all by your grace, Heavenly Father, kung bakit po kami nandito ngayon. And nandito po kami ngayon unang-una upang ikaw ay sambahin at pasalamatan ka sa kabutihan, Panginoon. Pangalawa, upang kami tumanggap sa iyong mayamang salita. We allow you, Holy Spirit, to move in our midst. Lord, help us na maunawaan po namin ang iyong salita sa gabing ito at that we may be transformed from glory to glory na maging kamukha po namin kayo, Panginoon. Kung ano man po yung dapat pa po namin matapyas na pag-uugali, Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Dahil sinabi mo, Lord, sanctify them with your word. Your word is truth. That's why we allow you, Holy Spirit, to sanctify us today, Lord. And as we receive and believe your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. So, ang kwento ho dito, kung naalala nyo po, nagpatayo po, una dito makita nyo po, nagpatayo po ng golden statue si Haring Nebuchadnezzar, 90 feet. No, 90 feet para po itong about 9 floors po na building, ganun po siya kataas. 90 feet tall and 9 feet wide. Ginto po siya. Of course, hindi po ito purong ginto, no? Ewan ko po, siguro tinubog lang ito karagulatan, pangatubog ni. Anyway, ang inspiration po nito, it is because nung chapter 2, kung naalala niyo po, nakapanaginip po si Haring Nebuchadnezzar dahil tinutupak po siya, ang sabi niya po sa mga wise men niya, astrologers, at mga diviners po niya, sabi niya, sabihin nyo yung panaginip ko. In other words, hulaan nyo yung panaginip ko, tapos sabihin nyo yung interpretasyon. Ang sabi po ng mga wise men, hindi po, sabihin nyo po yung panaginip nyo. Hindi. Dapat, kung talagang mga wise men kayo, sabihin nyo, hulaan nyo yung panaginip ko, at sabihin nyo yung interpretasyon. Kung hindi, lahat kayo, ipapapatay ko. Na parang linuloko lang nyo ako na kung bakit pa kayo wise men, hindi nyo pala mahulaan ng. Pero ang sabi po nila, wala pong ganyan mahal na hari. No, lalong nagalit po mahal na hari. Alam po natin ang kwento, pati si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, damay po sila. So si Daniel, with wisdom, kinausap niya po si Arioch. Kita niya po si Arioch. Ano sabi niya? Dali mo ako sa mahal na hari. Nakiusap sa mahal na hari. Nabigyan siya ng panahon para ma-interpret ang ano. Malakas ang loob ni Daniel dahil alam niya na pinakamakapangyarihan ang Diyos na sinasamba po nila kaysa sa Diyos ng Babylonia. So pag uwi po niya, sabi po niya sa mga kasiyo niya, sino po yung kasiyo niya? Si Shadrach, Meshach, Abednego, pag-pray natin na ibigay ng Diyos yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at yung interpretasyon. So nalaman po natin na hindi lang po si Daniel ang binigyan na kung nakikinig po kayo, ewan ko kung nabanggit po ng pastor na last week, kung nakikinig po kayo, nagbabasa po kayo, hindi lang si Daniel ang binigyan po ng vision, yung dreams at saka po ng interpretasyon. Sila pong 4. Kung nababasa nyo po, kung minsan mali po yung sa Sunday school. Si Daniel lang po yung pumunta sa hari. Pero silang 4, bakit po ganun 4? Kasi po kailangan may confirmation. Kaya malakas ang loob ni Daniel. Nung sinabi niya sa mahal na hari, ito po yung napanaginipan ko na ang lahat ng yan ay sigurado at matutupad. Nakita niyo po ang future, ang sabi po ng mahal na hari. So ano po yung napanaginipan po niya? Isa pong malaking estatwa
na yung ulo ay ginto, and then yung pong arms and yung shoulder is silver. Ang kanyang tiyan, ang thigh po niya is bronze. Ang legs po niya is iron. At saka po yung feet is iron mixed with clay. Sabi po niya, you are the King of Kings. Ang sabi po niya kay Nebuchadnezzar. Ibig sabihin po siya ang mga hari ng mga susunod na mga hari pa. No, hindi po siya King of Kings sa katulad ni Jesus. But anyway, yung susunod po sa inyo, bakit silver? Kasi po, mas inferior po yung kanyang kingdom. No, pero ibig sabihin nito, papalitan pala si Nebuchadnezzar. It pertains to Medo-Persia. Ito na po sina Xerxes, Artaxerxes, Ahasuerus, Darius, and sino pa po yung isa. Anyway, yan po. Tapos po yung bronze, ito po ang mga Greece. Nangyari na rin po yan. Yung pong iron, ito po yung pagsakop ng mga taga-Roma, mga Romans po. Na sila po talaga ay merong kamay na bakal at yung pong pinaka-excruciating na kamatayan, death penalty ay galing sa kanila kundi yung kamatayan sa krus. Yung ilang oras kang papatay na nakasabit ka sa krus. Nangyari na po lahat nito. Saan na po tayo ibig sabihin po niyan? Sa iron mixed with clay. Ano pong ibig sabihin nito? We are living in the last hours. Whether you like it or not. Whether you believe it or not, nasa mga huling panahon na tayo. Nasa huling kingdom na tayo ng tao. Pagkatapos po niyan, bababa si Kristo. Anyway, ito pong pinatayo ni King Nebuchadnezzar, 90 feet na golden statue, I do believe inspired ito dun sa panaginip niya. Pero hindi niya sinunod talaga yung panaginip. Ginawa po niyang gold. Most probably, ang iniisip niya kung gagawa siya, dahil meron silang God of gold or goddess of gold, no, pinagawa po niya ng gold lahat yun at, para sambahin. Bakit po? Gusto niya manatili sa power. Kasi sinabi nga ni Daniel, mawawala po kayo. Hanggang ulo lang kayo. Pero gusto niya manatili siya. Gusto niyang maging immortal. Kaya nga po, noong pong pinadedicate ito, pina-announce niya, dapat lahat ng bansa, bakit po lahat ng bansa? Kasi po lahat sinakop niya. Lahat po ng matitipunong lalaki, dinagay po niya sa kanyang, sa Babylonia. So lahat ng bansa, any language po, kapag narinig yung musikos, yung banda na tumunog, lahat dapat ay luluhod sa kanilang mga tuhod doon sa golden statue na pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar. Pero makita po natin dito, ang mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, tumayo sa kanilang pananampalataya. So mag-start na po ako at I would like you to know kung ilang taon po ang mga kabataan na ito. 19 years old lang po sila. Pero ang tapang ho nila. Yung iba po sa atin, senior na ho tayo, pero duwag pa rin sa pananampalataya. No, I'm sorry, talaga pong gusto kong sabihin po yon. Maging matapang dapat ho tayo. Matay na ka man eh. O ba't ang ganyan eh, taloti ka. Tahimik lang po ng first service, Lord. Makauli ko pa kayang mabiya kanini. So number 1, Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they refused to bow down and worship the golden statue. Ito po yung una. No, kahit kung narinig nila po yung did you know bakit hindi po sila nag-bow down? Kasi alam na po nila kung sino ang tunay na Diyos. Basahin po natin. So natapos po tayo kanina sa verse 7. Verse 8, ang sabi po dyan, but some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, long live the king, you issued a decree requiring all the people to bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments. The decree also states that those who refuse to obey must be thrown into a blazing furnace. Verse 12, but there are some Jews. Mga sumbong po ng mga wise men po ito. There are some Jews, ang sabi po niya. Sino po ito? No, hindi po ito buko juice, hindi po orange juice ito. No? Ito po sina Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. Sinumbatan pa yung hari. Kasi po, nung na-promote si Daniel, na second in command sa hari, at siya po yung head ng mga wise men, nag-request si Daniel,
he was only 17 years old at that time. Ang sabi niya, mahal na hari, pwede rin pong i-promote niyo ang mga kaibigan ko. Alam niyo po, kapag kayo na po promote, huwag niyo po kalimutan ng pamilya niyo at saka yung mga kaibigan niyo. Ay salamat king amen. No? Talagang burida mo, Lord, yung kasarili da. Maborn again kaya sana yan nga ba kayo niya. No? Ang sabi po ni Daniel, pag i-promote po si Shadrach, Meshach, Abednego, ginawa pong administrator ng buong Babylonia yung tatlo. Kaya nasa labas po sila. Kaya nasaktuhan po sila, tumutunog po yung pero hindi sila nag-bow down po. So ito po sila, sabi niya, whom you put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. Wala po silang galang sa iyo, hindi po sila nakikinig. And they refuse to serve your gods. So meron pa palang ibang mga Diyos-Diyosan po dito, may mga ibang rebulto. And do not worship the gold statue you have set up. Meron po silang malilit siguro dito, no? Meron silang siguro tinasanto ninyong basketball, bombero, samot-samot po siguro yung kaida kayo at ating dutong, ating bakal, ating chok, nano pa po, at tinatang plastic yan, mas malagwa ng gawan. So, hindi ayaw po nilang mag-bow down. Imagine this, nung po nangyari po ito, thousands of people ang nasa labas. And then lahat po sila nakaluhod, 3 lang po kabataan ang nakatayo. Imagine niyo po kung anong binubulong-bulungan ng ibang tao. Tingnan niyo mo yan. Lewan niyo mo, kapartutanda rin din. Manibat may administrator. Laman si ni Claude, matela kanyan din, ilitsyon din na laking orno. No, susunugin yan, iluluto yan sa malaking orno ni Nebuchadnezzar. Pero hindi po sila nagpa-intimidate. Alam po ano po tinuturo sa atin dito? Tayo rin po dapat, kung nasaan man ho tayo, alam niyo po kasi, I remember, 27 years old pa lang po ako, nagninong na po ako sa kasal. I was a manager po noon, kahit po matanda sa akin, magninong ko. Hanggang sa nagninong po ako sa Catholic Church. No, at one day po, sa kasal na yon, alam po natin sa Catholic Church kung nakipagkasal na po kayo. Pwede po tayong maging ninong or ninang sa binyag or pero pagdating ho doon, sa tulad po ng ginawa ko, hindi po ako lumuhod. Kahit pinapaluhod po kami ng pari. Ako lang po yung hindi nakaluhod. Nagbubulungan nga yung mga kumpari ko. Tapos yung pong pari magsabi-sabi. Sabi ko, ganun. Itong sinabi ng lumuhal ko, di lumuhal ko. Bakit ako luluhod sa alam kong hindi dapat luluhod? Amen. Yung iba sa atin, manintindi ka, siklod ka. Intindihan mo rin tao, in Diyos mo intindihan, damaran. No? Kung minsan inintindi po natin yung tao, pero yung Diyos hindi natin inintindi. Kasi alam po ni na Shadrach, Meshach, Abednego kung ano ang utos ng Diyos regarding bowing down to other gods. Tingnan po natin sa Exodus 20:3-6. Sabi dito, you must not have any other God but me. Wala kayong ibang Diyos kundi lang ako. There is only one God existing in 3 persons. Amen. Hindi po sinabi dyan na you must not have any other God but us, but me, one God. Amen. And His name is Jesus, the name above all names. Bakit po name above all names? Yung Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, nandun na lahat kay Jesus. Kaya pag tumawag ka kay Jesus, noon po kasi ina-address ang Diyos kung ano ang kailangan mo. Halimbawa, kailangan mo ng healing. O Jehovah Rapha, please heal me. Si Jesus po kompleto na. Kapag may pangangailangan kang financial, Jehovah Jireh, provide our needs. Pero si Lord, pag tinawag mo na, kaya kung minsan, hindi mo man hiniling, binigay ng Lord kasi si Jesus kompleto na. Amen. Napapansin niyo po yun? May man pag-pray kung minsan dintang yan. Pero rin alamang lama rin, ilang biyasa magpasalamat kang Ginoo. Balada, swerte. Anong swerte? Huwag kayong maniwala sa swerte. Wala pong swerte-swerte. Pag naniniwala kayo sa swerte, mamalasin kayo. Hindi, joke lang po. Wala pong swerte, walang malas. Tayo'y pinagpala na dahil sa dugo ng ating Panginoon. Amen. So first commandment, you must not have any other God but me. Second, ang sabi po niya, you must not make for yourself an idol or any kind of an image or anything in the heavens or on the earth or in the sea. Hindi kayo dapat gumawa. Ano po sinasabi po ng
ng Catholic. Yung mga pari po nila, yung Pope po nila, yung mga images niyan, mga remembrance lang. Bakit? Nag-selfie sila noon, yun pa talaga yung itsura po nila. Did you know, kung bakit po may mga rebulto po sa Roman Catholic pero nandiyan si Jesus? Because the time of, I think, the 3rd century time po ni Constantine the Great, nakita po ni Constantine kahit po pinapatay, pinupugutan ng ulo, pinapakain sa leon, pinapako sa krus, sinusunog po ang mga Kristiyano, pero hindi po nila tinatatwa si Kristo. Yung mga panahon po ngayon, mga modern Christians, wala ho siguro sa Calvary nito. No, hindi lang tinugon yung panalangin nila, Lord, bigyan mo ko ng ito, Lord, ganito, nagtatampo sa Diyos. Yung mga unang Kristiyano, pinupugutan ng ulo, binabalatan ng buhay, pinapakulo po sa kumukulong mantika, pero hindi po sila sumuko. Kahit po yung sa India, kilala niyo po yung umawit po, yung nag-compose po ng I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Sinokseng po ng India. Pinana po yung dalawang niya, sabi po ng sultan, gusto mong mabuhay, at pati yung mga anak mo at pamilya mo, deny Jesus. Inawit po niya yon, yung kinompose niyang I have decided to follow Jesus. Pinana po yung dalawang anak niya sa harapan niya. Nandun din po yung asawa niya. And then, hindi pa rin ho, sa second verse po, pinana po yung kanyang asawa. Siyempre siya na lang, though none go with me, still I will follow. Yun po ang niya, the cross before me, the world behind me. Namatay po ang buong pamilya niyo, pero bandang huli, yung sultan at saka yung buong tribo, naisip po nila na totoo yung Diyos. Kasi hindi totoo, hindi siya papayag na mamamatay siya sa ganun. Amen. Kaya kung alam mong totoo yung relasyon mo sa Lord, handa kang mamatay para kay Lord. Amen. Yung iba galing sa ilong. Amen. Amen. Tingnan ho natin, matutuho tayo dito. Di wag tayong gagawa. Now, ngayon, balik tayo sa kinukwento ko pala si Constantine. So, nag-issue siya ng decree na ang buong, po niya, nasasakupan niya ang Roma at ang buong nasasakupan po nila. Ngayon, ang official na religion is Christianity. Then, lumipas po ang ilang buwan, taon, naiinip po yung talagang hindi Kristiyano. So ngayon lahat Kristiyano kahit hindi tinanggap si Kristo. Sabi nila hindi kami sanay na walang nakikita. So yung Jesus na nakikita niyo po sa Roman Catholic ngayon, hindi po si Jesus talaga. Yun ay si Zeus. Roman God. Yung Mary, yun po si Venus. Kinonvert po nila. Magbasa po kayo ng history. Kinonvert po nila. And then yung mga tunay na Kristiyano nagprotesta. Dito po unang tinawag ang mga Kristiyano na protestante. Kaya nagprotest po ang mga unang Kristiyano, hindi pwede ang ganyan. Dahil alam nila ang nakasulat sa Exodus chapter 20. Ngayon, kung meron po pa ho kayong Kristiyano ka na, meron ka pang rebulto. Kasi, Pastor, hindi ko maano yung rebulto sa amin. Hindi ko naman sinasambi. Kasi minana ko pa sa Alam niyo po, pinanahanan po ng mga demonyo yan. Kasi alam po, kaya nga po, Temo ilawin, pag eye to eye ka nung maglambat ka. Di ba? Alam niyo po, mahal po natin ang mga Katoliko, no? I grew in a Catholic family. Yung pong kapag, madalas natatanong ko, nagsisimba lang ako pag birthday ko. Yung kaugalian pong Katoliko, di ba? Kahit po Tuesday yan, kung birthday mo, 6:00 ng umaga, punta ka na ng church, kahit ikaw mag-isa. Tapos maraming mo yung tweet, tapos sila nakalahat. Lahat sa'yo parang nakatingin lahat. Sasabihin mo lang, Lord, thank you sa birthday ko, uwi na ako. Makalawi lang ang pude, rebulto, Lord. Wala naman something na nakaka-bless, makatakot lang. Sige, palibutan na ka mga tayo sa atwa, kaya ka lang ang makalawi, makanyan na peace. No? I remember po nung nasa Baguio po kami doon sa ni na Pastor Francis, may ganyan kalaking rebulto po. Nakatingin po sa amin. Ginawa po namin, tinalikod po, tinakpan po yung ulo. Kami patutun, makalawi. But anyway po, ano pong sabi ng Panginoon dito? You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am jealous God, who will not tolerate your affection for any other gods. Seloso ang Diyos? Opo.
May karapatan magselos ang Diyos dahil ginawa niya ho tayo. Lalo na po ngayon, pangalawa, tinubos niya ho tayo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen. Sa asawa mo, kung may asawa ka, may karapatan kang magselos sa asawa mo kung mayroong lumalandi sa asawa mo. Pero kung di mo asawa, wala ka karapatan magselos. Ninoy ka. Kung minsan crush mo, magselos ka pa. Ang Diyos, pagmamayari niya ho tayo, may karapatan po magselos. Dapat iisa lang po. Siya lang ang Diyos. Siya lang po ang number one po sa atin. Amen po ba? So bawal ang idol, ang sabi po niya, bawal ang mga estatwang yan, ang sabi ng Panginoon. Bakit po? Sabi niya, I lay the sins of the parents upon their children. Kapag ang parents, alam niyo po, hindi lahat ng kasalanan ay ang parusa, pati ang mga anak damay. Pero yung kasalanan na idolatry, damay po ang pamilya to the 4th generation. Nandito po siya, I lay the sins of the parents. Ano pong sin ang sinasabi dito? Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Upon their children, the entire family is affected. Even children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. Sasabihin mo, nasa grace na ho tayo. Hindi po mawawala ito. Heaven and earth will pass away, pero yung mga commands ni Lord, ang word ng Lord, it will never pass away. Hindi na po ano yan. Ibig mo sabihin, samba ka ng Diyos-Diyosan ngayon, wala na itong sinabi ng Lord na ito, na yung kasalanan mo ito, ipapasa hanggang 3rd and 4th generation. Hindi po. Nandito po yung grace ng Lord. But I lavish unfading love. This is grace. I lavish unfading love for 1,000 generations of those who love me and obey my commands. Ibig sabihin po, worshiping an idol, worshiping yung mga Diyos-Diyosan, is hating God. Kasi sabi niya dyan, of those who love me, no, sabi dyan, and obey my commands. I lavish, sabi po niya dyan, no, talaga pong lavish unfailing love, sobrang pag-ibig ang binibigay ng Diyos. Ano po yung 1,000 generations? Did you know yung generation magmula kay Adan at kay Jesus? 14 generation lang po yun. Ilan lang po yun? No, 1,000 generation, ibig sabihin ho nito. Ito po yung grace ng Lord. Pero kaya nga po tayo ngayon na nakakilala sa ating Panginoon, alam niyo ho ba, yung mga anak at kaapu-apuhan po natin, patuloy po itong pagpapalain dahil sinasamba po natin ang tunay na Diyos. Rinerespeto po natin ang tunay na Diyos. Amen. Ito po ang magandang pangako ng ating Panginoon po sa atin. Kaya nga ho ngayon, but I would like you to know na hindi lang po ang mga idol po na mga Diyos-Diyosan, hindi lang po mga ribulto. Ngayon po maraming idols. Ano po yan? Sobrang Netflix, sobrang Facebook. Ano pa po? Sobrang Lazada. Sobrang Shopee. Ito pa. Sobrang pamangan. Nakita niyo po, kahit saan ka pumunta ngayon, kanto keni, kanto keta, ating papipanganan. Kanyang panahon munta ka pa mo, keni Lourdes, munta ka pa kang sagmit, nung balo yung pisam, para makasali kang balatong na puro sabo. Pero ngayon ho, hakbang ka lang dito, kuminsan ating magmami. Doon sa kabila, ating magdaddy. No? Ang dami hong, keni pong sa Koreang town ho dito, dikit-dikit yung restaurant. Alam niyo po, sinabi po sa New Testament, their God is their stomach. Yung matatakaw, yung mga gluttony. Yung mga glutons. No? Their God is their stomach. Tahimik po. Sino po dito yung hindi pa nag-almusal katulad ko? Amen. Alam niyo po, dapat practice po natin ng prayer and fasting. Prayer and fasting is so powerful. It is denying yourself. Amen. Naburi sabi, Pastor, marami na ako, pinlagwa mo. Kaya nga, ingat po tayo, an idol is anything that comes before God, na nauuna ang Diyos. I-evaluate po ang sarili po natin. Sino po yung madalas iniisip po natin? Kanino po tayo madala yung mas maraming time na binibigay? Yun po ang idol po natin. And we need to correct that. Meron pong hindi magandang mangyayari po sa atin. Nakakapasok po ang dyablo pag ganyan. Dapat po laging number 1 si Jesus sa ating buhay. Amen. Amen. Number 2, Shadrach, Meshach, and Abednego had unfailing faith in God because they made a firm decision to be loyal to their God until death. Ito na po ang pag-uusapan po na. Meron na po silang firm decision.
hanggang kamatayan, no, na sila po ay hindi nila papalitan ang Diyos po nila. Tuloy po natin ang kwento sa verse 13. Sabi po dito, Then Nebuchadnezzar flew into rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Nagalit po si Haring Nebuchadnezzar, pinatawag po si Shadrach, Meshach, and Abednego. When they were brought in, sabi po dito, Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? I will give you one more chance. Wow. No, I will give you one more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instruments. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace, and then what God will be able to rescue you from my power. Shadrach, Meshach, and Abednego, totoo ba na hindi kayo sumamba, lumuhod sa Diyos na pinatayo ko, sa golden statue? Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Palagay nyo, si Shadrach, Meshach, Abednego, sinabi nila, tol, yan. Sige na, kayo, anong palagay mo? Anong palagay mo? Kaya nyo, okay. Hindi po. They already made a firm decision, patay kung patay. Patay kung patay. Ito pong decision po nila. Kung kayo po bibigyan ng chance, mamamatay na lang ho kayo. Kaya alam po natin na totoo si Kristo, buhay ang Diyos. Hindi lang po sa na-experience po natin. Makita po natin ang mga unang mananampalataya, ang mga unang Kristiyano, lalo na po sa Book of Acts. Kung paano po sila pinapatay, and yet po, hindi. Bakit ka mamamatay sa isang kasunungalingan? Hindi ho ba? Pinapatigil po sina Peter na wag niyo nang ipangaral si Jesus na yan. We gave you a strict decision. Nakita po nila, pinatay si Stephen, pinugutan ng ulo si James, pero hindi sila tumigil. Kaya po, sinong tao na willing silang mamatay sa isang kasunungalingan? Bakit po namatay ang mga unang Kristiyano? Because alam nila, buhay si Kristo. And you need to know that. Kahit may problema ka kapatid, ang alamin mo lang, ang paniwalaan mo lang, buhay si Kristo. Alam niya ang nangyayari sa atin. So make a firm decision na kahit anong mangyari, maging loyal tayo. Yung allegiance natin, yung faithfulness natin, dapat sa Diyos lang. Tuloy po natin, no? Tingnan po natin. Ano ang sagot po ng tatlo, verse 16? Sabi ho dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Hindi po sila natakot. Kahit po, alam niyo po, nagano na ho siguro kayo sa apoy, no? Napaso na kayo kahit papaano. Hindi ho ba masakit? Yung pong itapon ka pa sa apoy. Pero hindi sila natakot. Ang sabi po ni Shadrach, Meshach, Abednego, no, parang binabastos na po nila si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ang sabi po nila dito, we do not need to defend ourselves before you. Hindi po namin kailangan ipagtanggol ang aming sarili. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Kung kami man po ipatapon mo sa orno, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, na sinasamba namin, ililigtas kami. Kaya kaming iligtas. He will rescue us from your power, your majesty. No, ililigtas na yung kapangyarihan mo, mahal na hari, walang kwenta sa kapangyarihan ng aming Diyos. Parang ganyan po ang sinabi. Sabi po dyan, He will rescue us, sabi po, from your power. Ililigtas kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong kamay, mahal na hari. Pero ito po ang magandang sabi po nila sa verse 18. But even if, sabi niya po, even if He doesn't, ang sabi po dyan, we want to make it clear to you. Gusto po namin maliwanag sa iyo ito, mahal na hari. Dapat po masalaya kaya kayo yun eh. Ganito po sila na, ganito po ka-firm yung decision nila. We want you to know na kahit anong mangyari, hindi kami sasamba sa mga Diyos mo. Dapat maliwanag po ito, mahal na hari. Ang sabi po, kahit hindi kami iligtas, alam niyo po, ang sabi po dyan, tapusin ko muna, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve or your gods or worship the golden statue you have set up. Alam niyo po yung word na serve at saka po worship in the Bible, especially in the Old Testament, pareho lang po yan. When you worship the Lord, you must serve Him.
And when you serve Him, you are worshiping Him. So sabi niya, hindi namin isi-serve, hindi namin i-worship ang mga Diyos mo, yung gold statue mo, sabi po dyan. Alam niyo po, itong mga kabataan po, 19 years old, sabi niya, kahit mamatay kami, kahit hindi kami ligtas. Pero ang dami pong mga Kristiyano ngayon, hello, sana sa Calvary wala pong ganito. Yung Lord, kung gagawin mo lang to sa buhay ko, Lord, kung tutugunin mo lang itong prayer ko, kung ibibigay mo lang to Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kung bibigay mo ito Lord, magsisiyo na ako. Sino ka para ganyain mo ang Diyos? Sino tayo para bigyan natin ng kondisyon ng Diyos? Lord, kung pagagalingin mo lang ako, maglilingkod ako. Sino ka para sabihin po natin yun sa Lord? Ako po, hindi ko po sinabi yun sa Lord dahil alam ko hindi dapat sabi. 2007 sabi ko, nung sinabi po sa akin magdadialysis ako. Kasi nung na-hospital po ako, hindi ko pa alam na magdadialysis ako. Sige Lord, ako magba-Bible school na ako. Kung may panawagan ka magpastor ako, magpapastor ako. And then, kalawang araw, sinabi po sa akin magdadialysis ako. Sabi ko kay Lord, Lord, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod pa rin ako. Pero hiningi ko naman tawad yon. Kasi po, sabi po sa New Testament, sa Bible, sa mga sugat po ng ating Panginoon, pinagaling na tayo. 2 Peter 2:24, pinagaling na ho tayo ng Lord. Lord, sabi ko, para bong ang yabang-yabang ko, no Lord, hindi po Lord ka ako. Alam ko, maglilingkod ako, Lord, dahil ikaw ang kalakasan ko, ikaw ang kagalingan ko. Binago ko po yung ano. Pero ang punto ko po dito, huwag po natin sabihin, Lord, kung bibigay mo lang ito, kung hindi mo bibigay, Lord, hindi na ako mag-atira sa church na yan. Ninoy ka? Agyuming iligtas sa sarili mo, agyuming pakaban ng biye mo. Sino ho tayo? Ito pong tatlong ito, 19 years old, batang-bata, pero sabi nila, kahit hindi po kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. That means ang sinasabi nila, magiging loyal pa rin kami sa Diyos namin hanggang kamatayan. Bakit? Kasi alam ng tatlong ito na ang buhay sa mundong ito, hindi talaga ito ang buhay. Ang buhay po natin pagkatapos ng buhay sa mundong ito, yung buhay na walang hanggan, kasama ang Ama na nasa langit. Yun po ang tunay na buhay. Mamamatay pa rin ho tayo kahit anong gawin po natin. Kahit gumaling tayo sa cancer, mag-extend ang buhay po natin ng 20 years, pagdating ng araw, mamamatay pa rin tayo. Dapat ang isipin natin, ang sabi nga po ni Paul, no, we need to set our minds, our hearts on things above. Because we are all pilgrims lang ho dito, manlalakbay lang ho tayo dito. Lahat po dito, kahit bago pa yung bahay mo, bago pa yung kotse mo, bago yung karir mo, o bago yung asawa mo, no, o bago kasal ka pala. No? Lahat ng yan lilipas. Mamamatay tayo at haharap tayo sa Diyos na buhay. Kung ikaw ay na kay Kristo, sa langit ka. Kung ikaw ay wala kay Kristo, sa impyerno ka. Ganun lang po siya kasimple. Wala pong purgatorio. Ito na po yung purgatorio, pinupurga na yung masamang ugali mo. Amen po ba? Kaya nga ho, matuto tayo sa buhay ng mga kabataan. Ito, kabataan lamang po. Pero naintindihan nila na hindi ito talaga ang buhay. In fact, ang dami po nilang dapat ireklamo eh. Kung tutuusin kasi po, exile po sila, maaaring pinatay na po ang mga magulang nila kasi nga ginera ni Nebuchadnezzar, kinuha po sila, lumaki po silang walang mga magulang. Dapat sinabi, dapat na lang sabihin sa Diyos, no? Kung tutuusin sa mga ugaling, yung ano lang po, yung sa tao lang, sasabihin na, Lord, bakit mo kami pinabayaan? Lord, bakit wala na yung mga magulang na? Lord, bakit wala kami sa Israel? Bakit nasa Babylonia kami? Lord, bakit nandito kami? Hindi po sila nagtanong. Pero tayo, ang dami ho nating tanong, ang daming reklamo ng tao. I hope sa dami po ng pinag-aaralan natin mula kay Noah, no, kay Abraham, kay Moses, kay Joseph, kay Joshua, kay Caleb, sino pa po? Kay Gideon, kay David, kay Jehoshaphat, kay Nehemiah, kay Esther, kay Job. Sino po pagkatapos ni Job kay Kay Daniel. Ito pala ho yung ano. Alam niyo ho, ang dami na po natin ano. May problema ho tayo kung yung pananampalataya natin hindi pa nag-grow. Amen. Yung para ka lang na dati na, para masabi lang na nagsimba ka. Nandito ka dahil tunay kang Kristiyano, kapatid. Na dapat mong pasalamatan at sambahin ang buhay na Diyos. At meron kang matatag na decision, firm decision, na kahit anong mangyari,
hindi ka bibitaw sa Diyos. Hindi ka magsasalita ng masama sa Diyos, na hindi ka magrereklamo sa Diyos. Huwag niyo pong paniwalaan yung ibang pastor, sabi nila, na pwede ka naman magreklamo sa Diyos eh. Lord, bakit ganito? Wala pong ganun. Alam niyo po yung verse nila, ano kasi yun, yung Isaiah 1:18 na, come, let us reason together. O yan, mag-ano daw tayo. Yung sinasabi ng Diyos dito, yung kasalanan mo, though your sins, sasabi po dyan, are like scarlet, kahit na gaano pa, no, katindi yung kasalanan mo, kaya kitang linisin. Let us reason together. Kasi ayaw na po lumapit ng mga Israel dahil sa tindi ng kasalanan po nila. Pero hindi ibig sabihin po dyan, let us reason together, na pwede kang magreklamo sa Diyos. Diba sabi po ni Jeremiah, na can the clay, sabihin niya sa pattern na ganitong gawin ko? Sino ka na isang clay lang, na sabihin mo sa pattern kung anong klaseng shape ang sasabihin sa iyo? Nakukuha niyo po yung punto ko dito. Hindi nagreklamo si Shadrach, Meshach, and Abednego kahit alam nilang mamamatay sila sa orno. Masaya sila na mamamatay sa kanilang pananampalataya. I remember noong 2020, tinayuan po natin to. Hindi nyo lang po alam, marami po akong persecution, kami po mga pastor, dahil tayo po yung madalas na, hindi po tayo nagsara, actually buhat nung pinabuksan tayo. And then sabi nila, magsara, hindi po tayo nag-ano. Bakit to? And then, minsan po, Sabadong gabi, may police po dyan sa harap. Pero nakasara na po yung gate. Sabi ko, kung meron silang ako na lang ang ituro nyo. Ako yung turo nyo. Bakit po dapat handa po tayong mamatay? Para kay Kristo. Matthew 16:24, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. What does it mean to take up your cross? Ano ba ang sinisimbol ng cross during the time of Jesus? Kamatayan. Ibig sabihin po nito, handa kang mamatay para sa akin, ang sabi ng Panginoon. Sabi na rin ng alwa kanya, ay alina, manto na ako mong alawang religion. Kung manto ka ang alawang religion, kamatay mo, impyerno ka. Because religion will not save you. Only Jesus can save you. Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, ako lang ang daan, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. So sana po matutuho tayo dito po sa buhay po ni Shadrach. Even if, kahit hindi tugunin ng Lord ang panalangin mo, huwag kang magtampo, kapatid. Kahit hindi ibigay yung pinapanalangin. Alam niyo po, yung mga sa Hebrews 11, yung mga men of faith po dito, yung heroes of faith, wala na lang po tayong gaanong time na humaba pa ako. Kung mababasa niyo po dyan, lahat po sila, hindi daw nila nakita yung pangako ng Diyos, and yet nanatili po sila hanggang kamatayan sa kanilang pananampalataya. Dahil ang iniisip po nila, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun po dapat ang isa-isip po natin. Bonus na lang po dito kung meron kang bahay, maganda ang karir mo. No, meron kang pera, bonus na lang po yan. Bonus na lang po yan. Pero yung tunay na blessing, yung uuwi ka sa ating Ama na nasa langit. Yun po talaga ang buhay. Imagine nyo po, hindi po 100 years ang buhay natin doon, hindi 1,000 years. Hindi po billion, hindi po trillion years. Hindi po nonillion years. Eternal, everlasting. Mas marami pa po sa buhangin po sa dagat. Kaya magpakatatag po tayo. Sabi po ng Romans 14:8, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Kung nabubuhay tayo, mabuhay tayo kay Kristo. Kung ngayon, kung papatayin tayo, mamatay tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Because whether we live or die, we belong to Christ. Amen. At kung ikaw ay na kay Kristo, siguradong ikaw ay ligtas, kapatid. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil perpekto tayo, dahil mabuti ang Diyos. Amen. Naalala ko po itong ito pong Habakuk. Pwede natin pakita yung Habakuk 3:17-18. I-share ko nito kagabi po. No? Ang sabi po dyan, if Habakuk, alam mo, kalupan niya ang nabeng. Replay mo. Even though, sabi po dyan, the fig tree have no blossoms and there are no grapes or the vines, even though the olive, mamasa po kasi
wala po ito. The olive crops fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Ang sinasabi po diyan, kahit wala akong sahod, walang bunga yung aking mga tinanim, kahit na patay pa yung aking mga inaalagaan, kahit walang blessing, magre-rejoice pa rin ako. Salamat po sa 10 amen. Kahit hindi ako tagunin ng Lord, kahit wala akong pera, magre-rejoice pa rin ako. Yan po ang sinasabi po ni Habakuk po dyan. Yan po ang tunay na Kristiyano. And did you know, sina Shadrach, Meshach, Abednego, nag-rejoice po sila. At dito po tayo pupunta sa ating point number 3. Pero unfailing faith is willing to die for the Lord. Are you willing to die for Jesus? Are you willing to die for Jesus? Amen. Yun lang po talagang willing na mamatay para kay Kristo. Yun lang po talaga ang siguradong ligtas. Pero kung hindi ka willing, kapatid, diretsan din na kaya kaligtas. Ang mga tunay na ligtas, handa pong mamatay yan para kay Kristo. Salamat po sa amen. Pangatlo po, Shadrach, Meshach, Abednego had unfailing faith in God because they worship the Lord even in the midst of blazing furnace. Makikita po natin dito na nag-worship po sila, nag-rejoice po sila. Katulad po sinabi po dito sa Habakuk, nag-rejoice po sila. They rejoice. Sabi po sa verse 19 na po tayo, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. Paano po yung galit na distorted po yung sobrang mukha na pambira kayo, Shadrach, Meshach, Abednego, didinan na kayong chance? Makanyang pa isagot yung, alam niyo, nakakita na po kayong taong galit na galit, distorted po yung pagmumukha niya. Na hindi ko alam po paano panabitan mo yung lupa na. Ang sabi po niya dyan, he commanded that the furnace be heated 7 times hotter than the usual. Gaano po kaya kainit po ito? Tingnan po natin yung mga temperatures. No? Yung boiling point ng tubig po, yung niluluto po natin sinigang o pinapainit natin sa baw, hindi na po lalagpas yan sa 100 degrees Celsius. Yan na po ang boiling point. Yung boiling point po ng cooking oil, 300 degrees Celsius hanggang 350 degrees Celsius. Dito po binabad po si John the Beloved na hindi po kahit anong klaseng kamatayan, hindi siya mamatay-matay. Kaya pinatapon po siya sa island of Patmos dahil po natotorment ang mga tao sa pagpipreach po niya ng gospel. Pero may plano ang Lord. Bakit siya pinatapon ng Patmos? Doon po niya sinulat ang Book of Revelations. Isipin niyo po ito, nasa history po ito. Binabad po sa kumukulong mantika si John pero hindi siya mamatay-matay. Dahil may plano pa ang Diyos. Naalala niyo po nung sinabi ni Peter, Lord, ibig niyo sabihin si John hindi siya mamamatay? Ngayon kung gusto ko siyang mabuhay hanggang dumating ako. Is it possible na buhay pa si John ngayon? Maybe. Maybe not. We don't know. Pero hindi siya mapatay-patay during his time. Temperature po ng mga niluluto po natin ng karne, nasa 70 to 80 degrees lang po yan, pero luto na. Ibig sabihin po, ganun na pala kainit yung 70 degrees. Sa gulay po, 57 degrees lang or 60 degrees sa centigrade or Celsius, luto na. Mainit na po yan. Pero yung melting point ng bakal, alam niyo po, na ibang metal at saka more than 1,000 degrees Celsius. Ang bakal po ay nasa 1,510 to 1,538 degree Celsius. Pero yung pinainit po ni Nebuchadnezzar na orno, 7 times. Dahil sobrang galit niya, binastos po siya, binigyan ng chance, tinanggihan. Sabi niya, painit nyo ng 7 beses yan. Ano po ang nangyari dito? Sa verse 20, tuloy po natin. Then he ordered some of the strongest men. Ang sabi po dyan, strongest men, take note, strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego to throw them into the blazing furnace. So inutos niya yung ilan sa pinakamalalakas niyang mga sundalo na Italy, igapos po sina Shadrach, Meshach, Abednego. So verse 21, so they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. Dahil mga kabataan po, nakaporma pa sila.
Mamamatay na lang, nakaporma po pa ho sila. No, fully dressed po sila. And then sabi yan, and because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. Yung malalakas na sundalo, maskulado po, malalaking tao, pagka hulog po nila ng 3, si Shadrach, Meshach, Abednego, itong mga sundalo, instantly namatay. Bakit po? Sobrang init. Ganun po kainit. Sobrang init po. Namatay po itong malalakas. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, sa verse 23, sabi yan, so Shadrach, Meshach, and Abednego securely tied, fell into the roaring flames, no? Nagro-roar pa po. Talaga pong galit pa po yung apoy. Sabi po dito, but suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, sabi po niya, didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Ang sabi, napatayo po siya, nagulat siya. Di ba 3 lang yung tinali natin at tinapon natin sa orno? Alam niyo po, palagay niyo, kung may piloso po dito, mahal na hari, hindi po kayo ang nagtali, kami po. Saka sila po yung namatay, sila po ang nagtapon. Gusto mo rin matapon sa ano? Hindi, sabi po niyan, no? Yes, Your Majesty, sabi po nila. Siguro natakot sila, hindi na sila namiloso po. Kasi po ako, pinupuloso po ko na po dito, hindi naman siya nagtali, hindi rin siya nagtapon. No? Pinatali niya at pinatapon. Sabi po ng mga anuho niya, mga lingkod niya, yes, Your Majesty, we certainly did. No? Opo, tinali nga po natin at pati ilan, miglaram yun. No? Patay na nga po yung, yung mga nagtapon. They replied, ang sabi po ni Nebuchadnezzar, look, Nebuchadnezzar shouted. Look, kanya napasigaw po siya, I see 4 men unbound walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like God. Ano po yung looks like God? Alam niyo po, alam niya yun ng anak ng Diyos dahil nagliliwanag siya, mas maliwanag pa sa apoy. At ito pong 4, or si Shadrach, Meshach, Abednego kasama si Jesus, hindi po naglalakad lang yan. Sa tingin lang ni Nebuchadnezzar, naglalakad. No, they were rejoicing, katulad ng sinabi ni Habakuk. Sumasayaw po sila, maaring ang sayaw po nila, sambahin ka, O Yahweh, habang umiikot po sila. And did you know, kahit nasa problema ho tayo, you can rejoice. And if you choose to rejoice, katulad po nila, hindi po sila nasunog, natupok ng kanilang malaking problema. Amen. Alam niyo po, nakakamangha-mangha po ito. Sinamahan po, dahil po sila ay sumasamba sa Diyos na buhay, sinamahan po sila ng Diyos sa apoy ng kanilang problema. Verse 26, then Nebuchadnezzar came as close as he could. Lumapit siya dun sa kayang-kaya pa niya yung init. Sabi po dyan, to the door of the flaming furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Tinawag na po ang Diyos si Shadrach, Meshach, Abednego, Most High God. No, in-address na po, parang maboborn again na po si dito, si Nebuchadnezzar. Come out, ang sabi po, come here. So sabi po dyan, so Shadrach, Meshach, and Abednego step out of the fire. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Lipuan daw po, no? Nagpulong-pulong po yung mga tao, linapitan po, ang dami po nila dito, yung lahat ng mga officers, tinignan po nila kasi nagtataka po sila, yung mga sundalo na matay, hinipan lang ng apoy. Pero ito, nasa orno mismo, buhay na buhay, ang sabi dyan, not a hair on their heads was singed. Gabuhok po nila kahit isa, wala pong nasunog, and their clothing was not scorched. Kahit po yung sinulid ng kanilang mga kasuotan, walang nasunog, they didn't even smell of smoke. Di ba pag may katabi ka pong naninigarilyo, maya-maya amoy sigarilyo ka na rin. Pag bumili ka po ng barbecue, sinalik ang bitukang manok. Pangabagya, ikaw mo rin mamaw ng bitukang manok. Ganun po, hindi ka man nakababad sa apoy. Ito po, nakababad sila sa apoy, pero hindi sila nangamoy ng sunog o ng anumang pong klase ng usok. Kahit nasa problema ho tayo, if we choose to rejoice in the Lord, kaya nga po, the joy of the Lord is your strength.
Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. If you choose to rejoice in the Lord, kahit matindi ang problema mo, kahit matindi yung pain ng pangangatawan mo, if you choose to rejoice in the Lord, sasamahan ka ng Lord. Hindi ka mukhang may problema. Ako po, ilang beses na po ako nakamit ng mga first-timers sa buhay ko, sasabihin na, nagdadialysis ka? Hindi halata. Biro ko nga, gusto ko sabihin, nga, mas mukha kang nagdadialysis sa akin. Eh, no? Biro ko lang po yun. Pero alam niyo po, bakit po? I learned to rejoice po. Magtanong po kayo sa mga nagdadialysis. Hindi ko na lang po ilalahat po yung mga na-experience ko kahit po ngayon. Kung ano po yung mga pain na na-experience po nila. Tulad po ngayon, 2 oras lang ang tulog ko. Yung mga pain na ano po nila. But I choose to rejoice in the Lord. I choose to rejoice in the Lord. Kaya nga po, hindi po sa kabutihan po natin, if you choose to rejoice in the Lord, pagbangon mo ng umaga, sabihin mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kahit matindi ang problema ko, Lord, kahit matindi ang nararanasan ko, Lord, kahit matindi ang pain ng pangangatawan ko, Lord, pinupuri pa rin kita, sinasamba pa rin kita, dahil alam ko, Panginoon, matagumpay na ako. You need to choose to rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ang sabi po ni Paul. Because there is power when you rejoice in the Lord, even in the midst of fiery trials. Because that proves your faith is genuine. Amen. So ito po sina Shadrach, Meshach, Abednego, sinamahan po sila ng Lord. Katulad po ng inawit natin kanina. Dito po sa Isaiah 43:2. Sabi po diyan, when you go to deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka masusunog. Malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka malulunod. Gulo eh, no? Ano man daanan mo, apoy ng problema, baha ng problema, hindi ka maapektuhan dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! 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 That means po, unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst of fiery trials. Amen. Napakaganda po niyan. Ang tunay pong faith na hindi nagfe-fail is learning to rejoice and worship the Lord even na masakit po o matindi ang pagsubok po natin. Mag-review na po tayo the unfailing faith of Daniel's 3 friends. Shadrach, Meshach, and Abednego had unfailing faith in God because number 1, they refused to bow down and worship the golden statue. They made a firm decision to be loyal to their God until death. They worshiped the Lord even in the midst of blazing furnace. Alam niyo po, yung loyalty, yung faithfulness ni Shadrach, Meshach, Abednego, nag-result po ito ng matinding batas na inano po ni Nebuchadnezzar. No, tuloy po natin ang kwento bago po tayo tumanggap ng banal na hapunan. Daniel chapter 3, 28-30. Sabi diyan, then Nebuchadnezzar said, praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather than to serve or worship any God except their own God. Ang sinasabi po ni Haring Nebuchadnezzar dito, kahit binastos nila ako, di na ako nila sinunod at nais pa nila na sila mamatay para sa Diyos nila. Sabi, sila ilinigtas ng Diyos. Therefore, I make this decree. Gumagawa ako ng batas. If any people, whatever their race, nation, or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn in limb from limb, and their houses will be turned into heaps of rubble. Sabi po dyan, no, ang sino mang magbabastos, sabi po dyan, no, magsasalita ng masama sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, i-chap-chap ko sila, sabi, at susunugin ko, sisirahin ko mga bahay nila. Because bakit po? There is no other God. Ang sabi ni Shadrach, Meshach, ay sabi po ni Nebuchadnezzar, there is no other God who can rescue like this. Ano po klaseng rescue? Yung ikaw ay nasa 7 times hotter ng orno, pero hindi ka nasunog dahil sinamahan ka ng Diyos. Then the king promoted, ito po yung maganda, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego
to even higher positions in the province of Babylon. Administrator na po sila ng Babylon. Mas na-promote po sila. Alam niyo po, kahit po gano'ng katinding problema po natin, manatili po tayong tapat sa Diyos. Kung minsan, yung pananatili mong tapat, kahit hindi mo pag-pray, kapag nanatili kang tapat, ipopromote ka ng Lord. Hindi man po nila hiniling. Ang sabi nila, even if He doesn't rescue us, we will remain faithful to our God. We will never serve or worship your gods. Kahit anong mangyari. Iyon po ang ano nila, wala silang prayer request, demand sa Diyos. Lord, kung gagawin mo ito, mananatili kami. Hindi po. Kahit mamatay kami, Lord, mananatili kami sa iyo. Amen. Dapat handa po tayong mamatay para sa Panginoon. 1 Peter 1:6-7, ang sabi po dito, so be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Tingnan niyo po ito, be truly glad, ang sabi po ni Peter, para po yung sa James 1, sinabi po doon, consider it pure joy, my brethren, when you face various trials of many kinds. So, be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must, kailangan, lahat tayo. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na, wala nang problema. Sinungaling po yung mga pastor rin na sinasabi nila kapag ikaw ay wala nang problema. Hindi po totoo yun. Sabi po ni Peter dyan, you must endure many trials. Kailangan tayong magtagumpay sa maraming pagsubok for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Ang pananampalataya ni Shadrach, Meshach, Abednego mas naging pure po nung dumaan sila ng matinding pagsubok. Para po siyang pure gold. Ang sabi diyan, though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials. Sabi po diyan, so when your faith remains strong through many trials. Saan po nagiging strong ang ating faith? Sa many trials. Kaya nga po, huwag tayong magtampo kapag marami tayong pagsubok. Gusto lang ng Diyos na matindi tumindi ang ating faith na hindi mag-fail. Bakit po? Kapag matindi na, strong na ang iyong faith, hindi na nag-fail, wala nang magagawa sa iyo si Satanas. Hindi ka na niya mahahatak sa impyerno. It is very, very, very important na maging strong ang faith po natin through many trials para hindi tayo mapahamak ng dagat-dagatang apoy. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Pagharap po natin sa Panginoon dahil nanatili tayong tapat kahit sa matinding pagsubok, sasabihin po ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. Hallelujah. James 1:12, last verse na po ito, and we will take the Holy Communion na. Sa CEV version po, napakaganda po yan. Sabi po niya dyan, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. Ulitin ko po, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. He will reward you with a glorious life just as He rewards everyone who loves Him. Amen. So manatili lang po tayong tapat. If we don't give up, ang sabi po dyan, no, God will bless you. God will bless you. So sabihin niyo po sa katabi niyo, never give up. Never give up. Be strong in the Lord. Amen. Amen. Never give up. God is good all the time. Grabe. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Tayo po lang.